Sana na Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na binigyan niyo kami ng kalakasan. Marami rin po salamat sa lugar na ito, sa bahay ni Sister Queenie, na ginaganap ang inyong gawain. Lord, nagpapasalamat din po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Gamitin niyo rin po, Lord. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala, lihim man ito o lantad. Balutin niyo po, Lord, ng marami niyong takpakang maghahayag ng mabuting balita, nawa ang tawag lamang sa kanyang bilang ang inyong salita. Kayo, Lord, kayo na po ang bahala sa gawain ito, simulan hanggang sa matapos. Balutin niyo po ng maraming takpa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, tayo magpupuri sa ating Panginoon, tayo iindak at sasayaw sa ating Panginoon dahil langit ang ating nadarama. Amen? Amen. Sa ating Panginoon dahil sa kanyang harapan tayo ay magpupuri ng buong puso, itataas natin ang kanyang pangalan ng buong kaluluwa. Kaya narapat na siya ating purihan at dakilahin sa kanyang kabutihan. Tayo lalapit sa kanya ng buong puso. Hallelujah. Amen. Tayo dito sa ating Panginoon.
malapitan ko, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Ang presensya mo, umawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay. Talagang napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Dahil siya lang ang Diyos matapat sa ating mga buhay. Kaya maraming masaya ating kasalamatan, dakilain sa kanyang kabutihan. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa bagong taon na dumating sa ating mga buhay, meron na tayong pagsubok, pagsubok at mga kagandahan na dumating sa ating mga buhay. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, i-share natin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Sino? Magpapahayag ng kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Puri ng Diyos. Nasilaw sa sada. Ang Diyos na mabuti. Hallelujah. At ito lang po, talagang nagpapasalamat po ako kay Lord. Amen. Dahil sa kabila ng marami talagang pagsubok na nagdaan in 2021. Pero marami din po na magagandang bagay na nangyari. Dahil nagpapasalamat po ako kay Lord sa kanyang kabutihan. At sa buhay na ito, siyempre, dahil inabot pa natin ang taong 2021, malakas! Hallelujah! At tunay na talagang napakabuti niya. Kaninang umaga, tulog pa yung apo kong isa.
gagamitin yon, tatanungin na naman ako kung saan ako pupunta. Yun, sabi ko, kasi lagi niyang tinatanong sa akin, mula saan ka pupunta? Sabi ko, wag mo na akong tanungin, Lunes ngayon. Alam niyo na yun kung saan. Kaya napakabuti ng Lord. Dahil kahit na marami kang iniintindi, nakukuha mo pa rin magsaya, maging alive sa buhay na ito. Dahil sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai natin pinaglilingkuran. Kaya maraming salamat po, Lord. Siyempre sa mga biyaya at pagpapala, sa kalakasan at kalusugan ng ating mga katawan. Amen. Hallelujah. Kaya binabalik ko na po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Talagang Sister Lina, pagkagising pa lang natin sa umaga, biyaya na nila. Amen. Kaya bibigyan kanya lagi ng kalakasan dahil alam niyang matatag ka. Amen. Makulod ka kasi. Lahat ng pagsubok naman, makakayanan. Sa bigay ni Lord. Ako nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon dahil hindi kami binigyan ng sakit nung 1920, ganyan. Ngayon 1921, inaangkin ko pa rin ang aming kalusugan sa ating lahat. Lahat ng mga partner, lahat ng mga naglilingkod sa ating Diyos. Dahil hindi naglilingkod, bigyan din ni Lord ng kalakasan sa kanyang buhay. Dahil lang, pag nakakapit tayo sa ating Panginoon, talagang bigyan tayo ng kalakasan. Kaya, napakagusto ng ating Diyos. Amen. Amen. Wala na. Dadako na po tayo sa mabuting balita. Kaya handa natin ating sarili. Walang ibang gagamitin kundi ang ating kapatid na si Brother J.R. Ignacio. I will praise you till I die.
trust in by the power of your name. I feel worshiping right now. I will praise you till I Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa araw na ito, sa pagkakalob sa aming magandang araw, kalakasan, kalusugan para sa aming mga pangangatawan, Yes. kaligtasan naman para sa aming pong mga pamilya. Yes. At sa mga pagpapalang dumating at darating pa, pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito ay dalangin namin, patuloy mo po kaming tulungan na maunawaan ng iyong salita. Yes. Tumimo ito sa aming mga puso, ito'y aming maunawaan at aming maisabuhay. Nang sa gayon, makapamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, buhay na kalugod-lugod para sa iyong pangalan, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy mo rin nawa na pagpalain ang aming mga kapatid sa kanilang mga kahilingan para sa araw na ito. Kung ay panalangin sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ito, palampakan pa natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, at Happy New Year po sa lahat. Happy New Year din. Bago tayo magpatuloy, sige po, inhale, exhale, and smile. Minsan na po, inhale, exhale, and smile. Praise the Lord. Susunod na yung ating libreng masahe. Okay po, so basahin po natin yung gospel natin this coming Sunday. Katatapos lang po ng Epiphany Sunday nung kahapon. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Okay po. So, tayo naman po ito dako na sa pagbibinyag ng Panginoon. Mark chapter 1, verse 7 to 11. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang mga pangangaral, darating nakasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Bibinyagan mo kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu. Hindi dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Ito, pwede na po muna tayo po. And thank you, Lord. Nawa ay naging maayos po ang ating New Year. Amen. Amen. Ayos. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay nakasampa na sa 2021. Natapos na ang 2020. Dahil bagong taon, bagong pag-asa pa rin para sa lahat. Amen. Amen. Although may mga bagay na hindi naging maganda nitong 2020. Inumpisahan ni Taal yan eh. Pagkatapos ni Taal ay alae. Ano kanya nangyari? No? Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy pa rin po niya tayong iningatan, pinagpala, sinamahan, Amen. binigyan ng katatagan sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay tayo ay nakasurvive. Amen. Amen. Di panalangin natin itong 2021 sa biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin niya tayong ingatan. Amen. Hindi pinangangako ng Diyos na mawawala ang mga pagsubok, mga paghihirap sa mundo. Nakatala na yan sa kasulatan. Pero ang ipinangako ng Panginoon, dumating man ang mga pagsubok at paghihirap, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Amen? So tuloy po tayo sa ating pong gospel itong darating na linggo at ito ay patungkol sa pagbibinyag ng Panginoong Jesus. Ang pinakasimpleng konsepto lang po nito mga kapatid, si Jesus ay nag-decide na magpabinyag kay
kay John the Baptist, hindi sa dahil siya ay makasalanan, kundi sa dahil nais niyang akuin ang kasalanan ng sanlibutan. Ito na yung point na personal lang nagdesisyon, may personal decision na si Jesus na akuin ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagbibinyag. Pero ang naging epekto naman ng pagbibinyag na ito ng Panginoong Yesus ay reverse naman sa atin. The moment naman na nag-decision tayo na magpabinyag, ang nagiging resulta naman ay inaalis sa atin yung kasalanan. Inaalis sa atin yung kasalanan at pinatatawad tayo ng Panginoon. So, ganun po yun. Si Jesus, na napakalinis, napakabanal, nung siya po ay nagpabinyag, nagdesisyon siya akuin ang kasalanan ng sanlibutan. Kung tayo naman po ay nagdesisyon na magpabinyag, ang naging epekto naman po nun, yung kasalanan ng tao, yung maging original sin, kung siya pa ay bata, ay inaalis at tinatanggal at ang kasalanan niya ay pinatatawad na. Amen. Amen. So, ganun po kahalaga yung salitang pagbibinyag. Sabi niyo po, pagbibinyag. Pagbibinyag. Isa yan sa malaking question malaking question ni Nicodemus kay Jesus. Sabi niya, paano ba makakatanggap ng buhay na walang hanggan ng isang tao? Sabi ng Panginoon, ang isang tao ay walang buhay na walang hanggan malibang siya ay ipanganak na muli. Paano ipapanganak muli ang isang tao? Mamatay ulit. Papasok ba ulit siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Oo, mamatay ulit. So, sabi sa kanya ni Jesus, Pariseo ka pa naman, ibig sabihin, expert ka pa naman ng law, hindi mo pa alam. Malibang ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya tatanggap ng buhay na walang hanggan. Anong formula? Tubig at espiritu, Unless a man be born of water and spirit. So yung pinaka-konsepto talaga ng born again, actually, it is not just the renewal of life. Yes, that is a renewal, of course, part of it. Pero ang pinaka-ibig sabihin ng pagiging born again ay ipinanganak ka muli, pero spiritually. Amen. So, kailangan po natin, siguro pang-recall na lang sa atin yung event na ito ng Panginoon na kung siya po ay nabinyagan, na may kaugnayan naman sa sarili nating pagkabinyag. Okay po? So, tanong, kailan po tayo nabinyagan? Baby. Saka yung confirmation. Confirmation. Sabi nila, buti daw yung sapatos na bibinyagan pang bago. So, Daniel, may bago kang sapatos? Binyagan natin. Pero ang konsepto talaga ng biblically speaking, ang pagiging born again, by its biblical context. Yung unang verse natin ay ipinanganak tayo physically, na kung saan meron tayong biological parents. Yung nanay natin, yung tatay natin na nakalagay sa birth certificate. Ewan ko lang kung paano method ang ginagawa nila doon sa walang tatay sa birth certificate. May idea po kayo? Ano lang, kasi pagka ganun, Nanay lang? nanay lang, kasi apelido sa nanay. Hindi. Pag hindi kasal, Sa tatay, wala. Sa Walang tatay, nakalagay wala. na nakalagay lang blanco. yan ang nakakalungkot sa Oo, birth certificate. Pero yun ang ibig sabihin ng first verse ay pinanganak tayo physically, may nanay ka, may tatay ka, at katibayan yun nga, pinapakita, yung galing sa ospital o sa kumatrona. So physical yun. We are born with a physical family at meron tayong mga physical na kapatid, kung may kuya, ate. Pero yung second verse, actually, ikalawang kapanganakan, ay yung kapanganakan na hindi tayo pinanganak physically, pero pinanganak tayo sa spiritual world. Ano yung spiritual world na tinutukoy? Yung spiritual world na tinutukoy ay nagiging bahaging tayo ng isang bagong pamilya, panibagong pamilya, na kung saan ang Diyos ang ating tatay. Amen? Amen. Ang Diyos ang ating magulang, tapos tayo naman ng mga sumampalataya at nabinyagan ay tinuturing na magkakapatid. Kaya ang tawag sa atin ay brother and sister, Kaya yung mag-asawa, ang tawag dun ng babae minsan sa kanyang asawang lalaki, brother husband, o kaya sister wife. Okay po?
Ano, ewan ko lang kung may, yung ako, ang tawag niya doon sa lola niya, Sister Lola. O Brother Lolo. Pero isa yun, ano man ang maging edad natin, tayo ay tinuturing na magkakapatid. No? So yun po yun, ang pinaka-konsepto ng pagbibinyag. Pero yung isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, unang-una sa lahat, isang bagay na dapat nating ipagpasalamat when it comes to baptism, siyempre yung question, ikaw ba ay ligtas? Pag tinanong ka ng iba, are you saved? Hello? Kasi ang definition ng iba, pagdating sa kaligtasan, yun yung panahon na tinanggap natin ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Hello? Ng katotohanan, mga kapatid, nung tayo po ay napinyagan, nung baby pa lang tayo, bata pa lang po, bata pa lang tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. Hello? Nako, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng sakramento ng pagbibinyag. So, katulad po nito mga kapatid, yung atin pong yung binabanggit dito na bumaba ang daw, tapos narinig sa langit na ito ang aking anak. Probably ito po ay nangyari through vision. Hello? Kasi hindi lahat ng tao ay naniwala agad kay Jesus eh. Hindi kung sana kung talagang lahat ito ay narinig ng lahat ng tao at nakita ng lahat ng tao, di sana naniwala sila agad kay Jesus. Pero ito ay nangyari through vision, ipinakita sa kanila through vision ng mga taong naniniwala sa Panginoong Jesus. Same happens mga kapatid sa pagbibinyag. Hello? Amen. Hindi sapat yung kakayahan ng ating mata na makita kung ano talagang nangyayari tuwing ang bata ay binibinyagan. Amen. Okay po? Hindi kaya ng ating mata because spiritual things needs spiritual eyes. Okay po? Pero hindi kaya ng mata natin na kapag ang isang bata ay bininyagan, I am blessing in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bumababa ang Holy Spirit sa kanya. Hello? At tinatanggap niya si Jesus sa buhay niya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga tumayong magulang ng bata. Hello? Amen. Yun yung kagandahan sa atin. At yung sa confirmation ay kino-confirm lang nung tao kasi kailangan niyang i-confirm sa sarili niya na siya nga ay sumasampalataya. Kasi ang tawag dyan ay faith confession. Paano po? Ang importante lang kaya sa murang edad pa lang ay pinapabinyagan na yung bata sapagkat yun yung paraan upang ang isang tao ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Malibang ang tao ay ipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu, walang buhay na walang hanggan sa kanya. Yung sagot ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Hello? Amen. So, ganun po kahalaga ang baptism. Pero, siyempre, ang tanong ng iba, kung talaga kang bata ay nabinyagan na at na-kay Lord na talaga at naunawaan na niya, bakit naglolo ko pa? Hello? Amen. Kasi kung talagang ang Panginoon ay nasa puso na ng tao, nasa kanya ng Holy Spirit, bakit pa naglolo ko? Oo. Diba po kayo? Ito, tanongin ko po kayo, May kilala ba kayo, halimbawa, May kilala ba kayong tao na kay Lord na yung buhay niya, pero nagkakasala pa rin, naglolo ko pa rin? Meron. May pari ba kayong kilala na nagkakasala at naglolo ko pa rin? May pastor ba kayong kilala, nagkakasala, naglolo ko pa rin? Kung yung mga taong mature na, nadadapa pa rin, paano na lang yung bata? Paano po? Paano na lang yung bata na na lumalaki doon sa pananampalataya? Kaya ganun kalaki yung importansya mga kapatid ng pagkakaroon ng ninong at Ninang. Kumusta naman po kayo nitong Pasko at bagong taon? May kumatok ba? 2020 kung saan Bawal daw. ang daming mamamasko sana, Sagot ng mga ninong, maligayang Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, pas muna ako. Pas muna ako, mga inaanak, Pero ang pinaka-konsepto talaga, mga kapatid, ng pagkakaroon ng ninong-ninang, ay maliban doon sa magulang, sila yung gagabay doon sa bata habang lumalaki para ipakilala yung pananampalataya. Pangalawang magulang.
Amen. Sila yung tumatayong pangalawang magulang. Kaya nga originally, pagdating sa pagbibinyag, although ngayon, ano, ang daming namang problema ang ninong-ninang kasi ang daming inaanak. Bakit? Kasi ang daming bibigyan. Pero originally, mga kapatid, sa atin pong practices, ang totoo, yung ninong at ninang ang nireregaluhan. Hello? Hindi pa yung inaanak. Bakit po? Kasi ganito po yan, ano? Ang nagre-regalo actually ay yung magulang. Amen. Sige, pasok po kayo. Ay, siya po sa loob. Pasok po kayo. Originally, ganun po ang ang mindset po po nun. Ano? Bakit yung bakit yung ninong, yung ninang ang nireregaluhan? Base po kasi sa sa sinaunang tradisyon, ang nagiging ninong at ninang ay walaan nyo, sino? Si Mayor. Sino pa? Sino pa nagiging ninong ninang? Jesus. Kasi binigyan mo sa kay Jesus. Siya na mismo yung siya na mismo yung Panginoon, siya na mismo yung Diyos na dumating doon sa buhay ng tao. So, ganito po yan, originally, ang tumatayo ninong at ninang, kasi ang trabaho talaga ng ninong at ninang ay gabayan yung bata habang lumalaki. Ipakilala sa kanya yung pananampalataya. Gabayan siya upang huwag siyang maligaw ng landas. Kaya nung una, mga kapatid, ang tumatayo talaga na pinipili ng magulang ng ninong at ninang ay yung mga kaparian. Sila na rin. Parang, Father, hindi ko kayang disiplinahin siguro patungkol sa pananampalataya lahat. Hindi ko kayang ituro lahat sa anak ko. Pwede bang, ikaw rin muna ang tumayong magulang para sa kanila? Hello? Tumayo kayong magulang na kayo rin ang magturo sa kanila kung anong dapat gawin, kung anong ganito, ganyan. Kuha niya po. So, bilang parang offer ng magulang doon sa kinuhang ninong at ninang, ay bibigyan niya ng regalo. Basically, gano'n, no? Pero nung nauso ang American tradition, pumasok sa Pilipinas, bumaliktad na. So basically, ganun po yun, mga kapatid. Ang tao, basically, once a person was baptized, siya po ay naligtas na. Amen. Pero pagkatapos ng kaligtasan, hindi pa rin natin mayaalis na ang tao ay pwedeng magkasala, pwede pa rin maligaw ang kanyang landas, pwede pa rin makalimot sa Panginoon kasi may tendency gano'n. Hello, andiyan mo po kayo? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang kagandahan naman, mga kapatid, ay meron pa rin tayong Diyos na handang magpatawad sa atin. The very good thing about our God is God can forgive our sins. Hello? Amen. Kaya nga, when it comes to baptism, our baptism is irrevocable. Yan po yung totoo, no? Our baptism is irrevocable. Ibig sabihin ng irrevocable ay hindi napapawalang visa. Kahit magloko ka, kahit siguro makapatay ka ng tao, kahit siguro magnakaw ka ng 10 milyon, hello, hindi mayaalis yung katotohanan, kapatid pa rin kita. Kuha niyo po, yun yung visa ng binyag. Hindi ko mayaalis yung katotohanan, kapatid pa rin kita. Ganon katindi yung bond na ibinibigay sa atin ng power ng pagbibinyag. Yun nga lang, siguro, hindi kita kapatid na, ano ba sasabihin? Hindi naman pwedeng sabihin kapatid sa labas, Kundi kapatid siguro na nawala lang talaga sa landas. Di ba ganun po tayo minsan sa pamilya? Minsan may tinatawag tayong black sheep. Hello? Hindi ko po alam kung may naging black sheep sa atin dito, bago tumino. O baka nagkaroon tayo ng anak o ako na naging black sheep sa tingin natin. Pero gaano man kasama ang isang tao, hindi mo mayalis ang katotohanan ng bahagi siya ng pamilya mo. Dala niya apelyido nyo. Amen. 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 So ganun po yun, mga kapatid. Yun po yung katotohanan. Kaya nga, when, pagdating talaga sa pag-ibig, pag sinasabing sa Kristiyano, gaano man kalaki kasalanan ng tao, kailangan matutunan mo. At ang pag-liganti ay wala sa kamay natin kundi nasa Panginoon. No? Kasi siya ang Diyos na makatarungan, pero siya rin ang Diyos na mahabagin. Amen. Amen. So ano mga bagay na pwede natin gawin? Isa sa mga naalala kong pwede natin ipagpasalamat daw.
since that is actually the first day of our salvation, ano, isa sa pwede natin gawin ay balikan natin yung simbahan kung saan tayo nabinyagan. Tapos magpasalamat tayo sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos na tinanggap natin siya sa pamamagitan ng pagbibinyag. Pagkat hindi natin nauunawaan ang lahat. Tayo nga po kahit matagal na rin tayo sa gawain ng Panginoon, hindi rin natin ganap na nauunawaan ang lahat ng bagay. No? Pero sa kabila ng bagay na ito, hindi nagbago ang unang pagtingin at pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. So pwede po tayong bumalik doon at pasalamatan natin si Lord na tinanggap natin siya, and at the same time yung mga taong naging papel ng ating pong pagbibinyag. Huwag na po kayong pumunta sa bagay, mga may edad na rin naman na tayo dito, no? Kasi yung iba pag may edad na, oy, dito ako bininyagan noon, ito pala yung simbahan, nasa na kaya yung ninong ko? Teka nga, puntahan nga. Ninong! Buhay ka pa ba? O, dibigyan mo na. O, ito, Ninong, panggamot. Wala kang magbibigay. Paano niyo po, no? Amen. Pero isa sa mga bagay na pinakamagandang gawin natin kapag tayo man ay naaanyayahan, ito lang kasi mabigat na responsibility. Pag tayo naaanyayahan na maging godparent sa isang binyag, malaking challenge sa atin yung hindi yung obligasyon na tuwing Pasko at bagong taon kailangan magbibigay kang bago. Kundi yung obligasyon na tumayo bilang ikalawang magulang nung inaanak mo. Hello? Amen. Amen. Kasi kapag napariwara yung bata, kasalanan din natin yun. Hindi natin tinulungan yung magulang para Gabayan. gabayan yung bata sa paglaki sa pananampalataya. Ganon din po sa sa kasal. Actually, ang purpose ng ninong at ninang sa kasal ay hindi para sagutin ng ninong at ninang yung mga gastusin sa kasal. Hello? Kasi may ganon no? Kunin ko si Mayor. Para mabawi. Kunin ko si ganyan, ganito, ganyan, para walang problema sa kasal kasi may tagasagot. Pero not actually yun. Ang pinaka-purpose talaga ng pagkakaroon ng ninong at ninang sa kasal ay gabayan yung mag-asawa na manatiling Kristiyano, ang pamumuhay. Manatiling maka-Diyos ang pamumuhay. Manatiling maayos ang pamilya na naayon sa nakasulat sa Biblia. That's really the purpose of it. Amen. Amen. So parang mahirap din kapag sa mismo ninong o ninang magagaling. Ay, nakulong ko pala yung asawa mo, tadyakan mo na. Yung masakit na payo. Iwalayan mo na, maghanap ka na ng iba. Hindi pagiging ninong yun, hindi pagiging ninang yun. So hindi po yung trabaho natin. Ang trabaho natin kapag may dumating man ang problema, ay payuhan yung tao, i-encourage yung tao na ipaglaban kung anong kanilang sinumpaan. Amen. Amen. Ganon din mga kapatid sa pagbibinyag, halimbawa sa bata habang lumalaki, kung napapansin natin na perang napapariwara yung bata na ito, isa sa paraan natin mga kapatid, ipaalala sa kanya yung ating pananampalataya at syempre huwag kakalimutang ipagdasal yung Amen. bata. Amen. Base po sa pag-aaral, dumadating din talaga yung tendency na kahit anong alaga ng magulang, kahit anong alaga ng ninong at ninang sa bata, dumadating talaga sa pagkakataon na nawawala ng landas yung bata. Kasi nagsasawa siya na nakakahon. Amen. Gusto rin niyang kumawala. Gusto rin niyang mag-discover ng iba't ibang bagay. Gusto rin niya ng adventure. Tanong na lang natin si Frances, si Daniel na dito. Minsan gusto niyo rin bang ganon? Yung kahit bawal lumabas, lalabas muna, titignan ko anong meron sa labas. Di ba? Kasi ayaw natin na kinokontrol tayo, ayaw natin pinamumunahan tayo kasi may sarili naman tayong utak na pag-iisip na rin tayo. Pero ganun talaga, ang nagiging ang gusto ko lang ipaalala ay minsan kahit anong alaga natin, minsan talagang nawawala sa landas. Hello? But what we can do kapag ang isang tao ay medyo naligaw ng landas, kapag isang bata na ating naalagaan, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, medyo naligaw ng landas, the very thing that we could do is to pray for that person. Hello? After ng pangaral, para hindi pa rin gumana, pray for that person. At kapag siya'y natuto sa kanyang pagkakamali, siya'y nadapa, nasugatan ng kanyang mga tuhod at umaray, ay nandyan pa rin tayo para suportahan siya. Hindi suportahan gumawa ng kasalanan, kundi ipaalala sa kanya
Yung pagkakamali niya, naging dahilan, kaya siya naging gano'n. Amen. Kaya masarap gawin ay pagsisihan ito at ituwid ang mga pagkakamali. Amen. Amen. No? So, gano'n ang nagiging purpose mga kapatid, dapat ng mga tumatayong lino at linaw. Hello? Hindi yung magsusuot ng santahat, no? Tapos maglalabas ng makapal na siguro mga tig-1,000. Tapos sa dulo ng tig-1,000 may 20. Ay, may bigay. Nasa gitna. Hindi pa gano'n yung mga kapatid, no? So, dapat maging maliwanag po sa atin na because our salvation is a process. Ano? Amen. Actually, salvation can be a one-time event. The moment we have accepted Jesus as Lord and Savior of our life, it can be. But it is also a process. A process of changing our lives. Hello? Amen. Amen. Kasi hindi dahil tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, ay automatic tayo ay isa ng ganap na tao. Marami pang dapat baguhin, marami pang dapat ayusin, marami pang dapat kinisin sa ating pag-uugali, sa ating pagkatao, sa ating pagmamahal. Hello? Amen. Ano? So kung tayo nga ng mga magulang na at meron ng sapat na isip para sa mga bagay na ito ay medyo sumasablay pa, paano nga lang yung mga bata. So huwag sana natin silang pababayaan. Lalo na kung naimbitahan ka at tinanggap mo ang hamon maging linaw o linaw. Amen? Amen? So, yun po yung paalala sa atin. Pero ang pinakadulo, puno at dulo po ng lahat, the purpose of the baptism of Jesus is to accept the sins of the world. Amen. Para tanggapin ang kasalanan ng sanlibutan sa kanyang mga bisig, para pasanin ito. Pero ang naging epekto naman ito sa sino mang taong nagdesisyon na mabinyagan at tanggapin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng sakramentong ito, ay inaalis naman sa kanya ang burden at pinatatawad ang kanyang kasalanan. No? Amen. 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 No? So nawa ay maging po sa atin yan, maging paalala. No? Naalala ko si Sister Cheng, no? Kilala niya yata si Sister Cheng sa Camp 4, no? Meron kasing isang baby doon na 1 week, 2 weeks pinanganak, pero namatay din kaagad kasi may sakit pala sa puso yata. Through vision ay hindi siya pinatahimik ng bata. Hindi mo siya dahil pinupuntahan ng bata. No? May, kumbaga, spirit siya, siyempre yung itsura. Hindi siya baby pero parang pinapaalam ng spirit na siya yun. Na gusto niya na bago man siya tuluyang mawala, sabihin natin dito sa mundong ating ginagalawan, mabinyagan man lang siya, mabigyan siya ng pangalan. Okay, a Christian name, mabigyan siya ng pangalan at siya ay mabinyagan. Kasi napaka-importante po when it comes to spiritual realm, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born of water and spirit, he cannot inherit the kingdom of God. Hello? Amen. Amen. So, ganun po yun. So, what we do, mga kapatid, nandun sa bata, is not actually just dedication. Kasi pag-dedication, na-offer na lang sa Panginoon. But when it comes to the proper context of baptism, mga kapatid, diba? Ang isang tao ay nabinyagan, inaalis sa kanya ang kasalanan. Maging ang kasalanan ng mga magulang. Amen. Amen. At nagiging malinis muli yung bata. Kaya ano man ang mangyari, anytime, ano man ang mangyari sa kanyang murang edad, sabihin natin kunin siya agad ni Lord, malinis siya. Paano po? No? Hindi na tayo maghihintay ng 18 years kung may nangyari nga habang bata. So, isa yun sa paalala sa atin. Amen? Amen. So, ano pa, mga kapatid, siguro pang huli na lang na paalala sa atin when it comes to baptism, ay bilang magkakapatid. Kasi naging magka-brother sister tayo dahil sa baptism. Isa sa huwag sana natin kakalimutan ay huwag natin kalimutan na paalalahanan ng bawat isa. Amen? No? Amen. At huwag natin kalimutan na palakasin ang isa't isa. Bakit? Kasi obligasyon natin yun. Sinumpaan natin yung sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So hindi natin pwedeng sabihin, bahala siya sa buhay niya. Buhay niya yan. We still have that obligation. Kasi hindi man natin kadugo ang ibang tao, may sarili man siyang mundo na sinusunod at wala siyang Diyos na sinasanto. Sa kabila ng lahat, may tuturing pa rin natin siyang kapatid. Amen. Pero hindi nga lang kapatid na kasama o hindi kapatid na nawawala.
Amen. Katulad naalala niyo yung the prodigal son. Son. Hindi naman inalis ng tatay yung katotohanan na anak pa rin niya yun eh. Amen. Hinayaan niya, hinayaan niya. Sige, gusto mo yan eh. Pero nung nagbalik loob, hindi niya sinabing, ay wala na akong anak, kinalimutan na kita mula nung umalis ka. Hindi naman niya sinabing gano'n. Tanggap pa rin ng tatay na anak pa rin niya yun kahit siya ay nagkasala. So, isa po yan sa mga paalala sa atin. Everything should boil down to the word love. Amen. Sabi niyo po, pagmamahal. Pagmamahal. Nagagawin natin ang lahat ng bagay dahil mahal natin ang isang tao at kapag hindi natin ipinapakita ang ating concern at malasakit, ibig sabihin, hindi na yata nanlalamig na ang pagmamahal natin sa iba. Amen. Amen. Especially siyempre sa ating mga family members. So, ganun mga kapatid, nawa ay mapuno pa rin ng pag-ibig ang ating pong mga tahanan this 2021. Amen. Hindi natin masasabing wala na, yung mga pagsubok na pwede nating pagdaanan. Meron. Meron at meron yan. Pero ano man ang mangyari, nawa, manatili tayong matatag. Amen. At ang nagpapatatag sa buhay ng isang tao, hindi yung maraming pera, Hindi mo kapit kayo. hindi yung maraming kung ano-ano sa buhay, kundi yung merong pagmamahal. Amen. Amen. Diba? Pag may isang taong tulala, tapos parang feeling mo gustong tumalon sa tulay, anong sasabihin mo? Huwag mo munang tapusin buhay mo, may nagmamahal pa sa iyo. Nandito ako. Ganun eh. Pero ganun po yun mga kapatid, pagmamahal pa rin. At syempre, yung pinaka-authentic na pagmamahal na pwede natin matanggap ay mula sa Diyos. Amen? Amen. Kaya huwag natin kakalimutan panalangin ng isa't isa. Sana huwag natin kalimutan, mahal pala tayo ng Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan tayo at medyo mabigat na at masakit na yung pinagdadaanan ng tao. Amen? So salamat sa Panginoon. Pwede ba natin siyang palakpakan? Amen? Ang Diyos natin ay mabuti, Diyos natin ay tapat. At sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal na ay magsama-sama pa rin tayong masaya. Amen? Sige po, tayo po ay magsitayo. Sa ito, dahil po ay malog sa Panginoon sa mga nakuha na sa mga maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na tinanggap ka namin bilang Panginoon, tinanggap ka namin bilang tagapagligtas, Diyos ng aming buhay, noong araw na kami ay iyong nabinyagan sa pamamagitan ng sakramentong iyong inialay, Panginoon. Ngunit batid din namin sa aming sarili na madalas hindi namin napaninindigan ang aming pananampalataya sapagkat maaaring ang mga itinakda mo upang mag-alaga sa amin, upang pumatnubay sa amin ay nagkulang. At kami rin mismo ay marami na rin naging pagkukulang sa aming pananampalataya na humantong sa amin upang medyo makalimot, upang magkasala, upang maligaw ng landas. Ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tulong ng iyong pag-ibig na may mga tao pang ginagamit sa amin upang kami paalalahanan na ikaw ang Diyos na siyang tumawag sa amin at dapat kaming mabuhay para sa iyong paglalaktiyan. Sa oras na ito, anuman Panginoon ang nagawa namin kay pagkakasala ay muli po namin inihingi sa inyo ng tawad. Linisin mo naman kami ang bawat isang naririto mula unang hanggang talampakan. Anuman ang karumihan, anuman ang mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali na aming nagawa, tulungan niyo po kami maituwid ang mga bagay na ito. Makapagsisi kami ng ganap at makasunod kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, na patuloy mo po kami turuan magmahal, magpangbuga. Ipakita, Panginoon, ang iyong pong grasya sa bawat isa. Dahil kayo rin po ay punong-puno ng grasya at pagmamahal sa bawat isa. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ito ang mga tumayong ninong at ninang ng aming pong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, kung sila man ay naging bahagi ng aming pong pagiging matatag sa aming pananampalataya. Kung sila ay ginamit mo upang gabayan kami, ituwid kami, ayusin ang aming buhay, Panginoon, sa tulong nila. At maraming salamat, Panginoon, maging sa mga tao na ginamit mo upang kami ay paalalahanan sa mga panahon kami nanlalamig, sa mga panahon kami, Panginoon, ay nakakalimot, sa mga panahon, Panginoon, na tila baga ay nawawalan kami ng pag-asa magpatuloy sa buhay. Yes, Lord, sa oras na ito, patuloy din po namin sinasama sa panalangin na patuloy mo nawa, Panginoon, na pagkalooban ng bawat isa sa amin ng kakayahan, na tayuan ng aming mga responsibilidad. Kung kami man, Panginoon, ay ginawa mo o tinawag mo upang maging magulang para sa ibang tao, Panginoon.
para sa ibang mananampalataya, Panginoon. Help us, Lord, to become God parents or God brothers and sisters to them. A representation of you to guide our brothers and sisters, o hindi naman kaya itong mga tinuturing naming anak na rin sa pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa iyong biyaya at habag, na kami ay makapamuhay ng isang magandang example. Dahil alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pamumuhay, ito po, O Diyos, ang nagiging patunay na kami ay iyong sinasamahan. Na kami iyong ginagabayan, Panginoon, sa aming pamumuhay. And so, Lord, 2020 na po, maraming salamat po. 2021, maraming salamat po sa 2020, ang taon na nagdaan. At patuloy po namin pinagpapasalamat itong 2021 na dumating po sa amin. Buong taon nawa, Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay. Ano man, Panginoon, ang mga hamon na pwedeng dumating sa aming buhay, ikaw nawa ang siyang patuloy na magligtas. Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na gumabay sa bawat isa sa amin. Hanggang umabot kami, Panginoon, sa ganap na katagumpayan ng buhay na ito, na amin pong hiniram mula sa iyo. Lord, amin din pong pinapanalangin sa oras na ito ang amin pong mga personal requests sa amin pong pagdalo ngayon. Alam niyo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa sa amin, mga personal intentions, Panginoon, kay Sister Lina, Sister Queenie, kay Sister Rose, Panginoon, kay Sister Imelda, gayon din, Panginoon, kay Frances, kay Daniel. Alam po ninyo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso sa oras na ito. Pagpalaan niyo nawa, Panginoon, ang aming pong mga kabuhayan, maging ang aming mga kalusugan, Panginoon. May manatili kaming malakas malusog, Panginoon, at makapaglingkod pa sa inyo. Patuloy namin dalangin na pagbuklodin niyo po ang aming pamilya, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Tulungan kami, Panginoon, na maging isang magandang halimbawa sa iba. Panginoon, ng aming buhay ay pwede nilang tularan dahil ikaw ay nakikita sa aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy kaming umaasa, O Diyos, na sa iyong biyaya at habag ay huhupa na, Panginoon, ang patuloy na pagkalat ng COVID sa buong mundo. We are one, O God, with the others, praying, O God, for your grace na ipagkaloob niyo nawa ang habag sa buong mundo, maging sa aming bansang Pilipinas, a third world country, Panginoon, na makarecover dahil sa pandemyang ito, Panginoon. Alam namin, marami ka pang himala na darating sa buhay namin. Salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang amin pong maging ang mga tao na nasa isipan namin ngayon, silang nangangailangan ng panalangin, mga sitwasyon, Panginoon, na nais po namin idulog sa iyo. At umaasa kami sa iyong biyaya at habag. Panginoon, pagtatagumpayin mo ang lahat na narito. Amen. Lord, ito po, O Diyos, ang aming pong panalangin. Ikaw nawa ang siyang patuloy na magwalhati sa aming buhay. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord at Happy New Year po sa lahat. Happy Salamat New Year. tayo kaya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His children Jesus Christ. Give thanks.
Allahu Akbar.